Palayan, Licab, Quezon, Palayan City, Santa Rosa, Aliaga, Talavera, andito po silang lahat. Lahat po ng Pangulo ko halos ng lalawigan ng Nueva Ecija ay nakasuporta po sa ating si Congressman Argel Joseph Cabatbat. Palakpakan nga po natin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po kasamang Imelda. Ngayon naman po ay ina-acknowledge po natin ang presensya ng former mayor ng Anao Tarlac na si Mayor Paeng Naral. Ayan, magandang tanghali po. At higit sa lahat po, tayo ngayon ay biniyayaan ng presensya ng butihing mayor ng Gimba, Nueva Ecija, si Mayor Lito Galapon. Asan ba yung kodigo? Ayan. Asan yung MC natin? Maraming salamat po sa ating MC. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabi nila kanina, andito raw yung gusto ko yung special mention muna yung taga-Aliaga. Saan po yung taga-Aliaga rito? Nawawala Aliaga? Pakitaas ka po kamay. Ang asawa ko po ay taga-Aliaga, Santo Tomas. Bayudan po ang asawa ko. Kaya mga Aliaga, suportahan po natin ang aking kapatid sa Monteneria, Kong Argel Cabatbat. Sa ating pong dating mayor ng Anao, taga-Anao po ang nanay ko. Tiyahing ko po si Kindara, si Quintin Kindara. Opo, opo. Sa mga narito po, si Yusek Kayanan, hindi ko mabasa. Sa ating napakagaling na talaga nagsilbi sa ating bayan na matagal na panahon, na kung saan talaga pinaglalaban niya ang kapakanan ng lahat ng mamayan ng Pilipinas, na kung saan gusto niyang paglingkuran ang ating mahal na bayang Pilipinas. At nakikita ko naman sa pagkatao ng militar na to, na kung saan nakipaglaban, nakibaka para sa kagandahan ng ating bansang Pilipinas. Nakita ko ang kanyang track record, nabasa ko ang kanyang track record sa lahat ng kanyang napunta mga bayan-bayan, probinsya sa ating Pilipinas. Talaga dapat lamang na iluklok natin bilang Senador Ariel Kerubin. At siyempre po, alam niyo naman na po na ang congressman po na ang Magsasaka Party List ay taga-Gimba. Ang Magsasaka Party List sa to na congressman, nakibaka, nakilaban, isang abogado, na kung saan pinaglaban niya sa Kongreso ang lahat ng panukala para sa kagalingan ng lahat ng magsasaka dito sa ating bansang Pilipinas. Mahal niya ang bansang Pilipinas dahil mahal na mahal niya ang lahat ng magsasaka dito sa ating bayan, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi lang magsasaka ang kanyang mahal, lahat ng sektor ng ating bayan, lahat ng sektor dito sa bansang Pilipinas, ipinaglalaban niya ang ating Congressman Argel Cabatbat. Di po ba? Pinaglaban niya ang inyong mga karapatan, ang ating karapatan, ang karapatan ng bawat isa. Dito po sa bayan ng Gimba, pinapangako po sa inyo, dito sa bayan ng Gimba, 80% ibibigay namin sa aming kababayan, Argel Cabatbat, ang boto nang saan makabalik muli ang Magsasaka Party List sa Kongreso. Palakpakan po natin, Congressman Argel Cabatbat.
Ayaw ko mangampanya sa inyo, iba't ibang bayan naman. Asan mga taga-Gimba? Pakitasin kami mga taga-Gimba. Naku, mukhang nagsipag-uwian na yata, ha? Di ba? Alam niyo po, masayang-masaya po ako sa dami na napunta rito sa bayan ng Gimba. Dito yata unang inilans ang magsasaka party list ngayong taon na to. Pinakikita lang po ni Congressman Arigel na ang kanyang puso talaga dito pinanganak sa bayan ng Gimba, dito yung pisahan ang kanyang pagpapakilala. Kaya nga naman po, marapat lamang ng mayor ng Gimba, todo suporta sa inyong Congressman Arigel Kabatbat. Sa inyo pong lahat, magsama-sama po tayo para sa lalong kaganda ng ating bayan, ng ating mahal na bansang Pilipinas, nang sa ganon hindi na ito malugmok sa kahirapan ang ating bansang Pilipinas. Dahil ang ating bansang Pilipinas dapat tuloy-tuloy ang pag-unlad, tuloy-tuloy ang pagkalinga sa lahat ng sektor ng lipunan, lalong-lalo na ang magsasaka. Pwede po ba? Magsama-sama tayo sa labang ito. Pwede po ba? Marami pong salamat. Sa ngayon, isa lang naman nakikita nating senador nagpapakita sa inyo. Isa na lang kaya ang senador na iboto natin. Pwede ba yan? Ba, isa na lang. Di ba? Isa rin nagpapakita sa atin. Isa nagpapakilala sa ating senador. Ibigay natin ang todo suporta kay Senador Ariel Kervin para nyo na pong awa. Di ba? Siya pa lang naman ang talaga nagmamahal sa atin. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, magsama-sama tayo para sa kagalingan, para sa kagaganda ng ating bansang Pilipinas, para sa ating magsasaka, para sa maralita, para sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ayun, maraming salamat po, Mayor Lito. Ngayon naman po ay pakinggan din po natin ang mensahe din, maikling mensahe mula din sa isa pang mayor, former Mayor Paeng Naral. Salamat po, Madam. Una po, nais ko pong batiin ng mapagpalang araw ang ating pong mga kapatid dito po sa presidential table, sa pangunguna po ng ating congressman, kay Sir Kervin na magiging senador. Sa atin pong lahat, mga kapatid na magsasaka, mabuhay po at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Paeng Naral na tiga Anao Tarlac po. At ako po ay kagaya po ninyo na lumaki sa pagsasaka. Kaya alam ko po kung paano po ang hirap ng isang magsasaka sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po nung una na ang ginagamit pa po natin ay mga kalabaw. Ano po? Alam ko po marami pong kapatid natin na nakaranas pa ng mga ganyang kagamitan sa pagsasaka. Unlike po ngayon, dahil marami na pong makinarya na kagamitan para sa ating pagsasaka, pero kahit ganun pa man, ay lubog pa rin tayo sa ating kita sa ating sakahan. Ano po? Lalong-lalo na po ang mga manggagawa, yung mga magsasakang walang saka na nakikisaka lang po. Sila po ang ating pong hiling na bigyan po ng pagkakataon para mabigyan pansin sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng ating dalawang kinatawan na nandito po ngayon sa harapan po natin. So, bago po ako magtapos, nais ko pong ipakilala ang ating pong pinal na tagapagsalita o magsasalita sa harapan po natin, ang Tubong Gimba, na ngayon ay kinatawan po natin sa ating magsasaka party list.
ang ating pong kapatid, si Congressman Argel Kabatbat. Salamat po. Thank you. Gandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa ating mga kasama, mga bisita, pero mas lalong-lalo na po sa inyo. Sa totoo lang, kumbaga, sorry, mas favorite ko po ito kaysa dito. Mahal ko po kayo, pero mas mahal ko nga po pala ito. Pero good morning din po sa inyo. Alam niyo po, gagayahin ko po si Colonel Ariel Querubin. Wala po siyang speech, walang script. Kung ano yung nasa puso niya, yun yung sinasabi niya. Kaya wala din po akong naka-prepare na speech ngayon. Kaya kung ano yung nasa puso ko, ilalabas ko na rin. Unang-una, tama po, ako ay lumaki dito sa Gimba, Nueva Ecija. Ang Gimba po ang pinakamalaking producer ng palay sa buong Nueva Ecija. At ang Nueva Ecija ay rice granary. So ang Gimba ay sentro ng palayan dito sa Pilipinas. Dito po ako lumaki. At nagsalita naman po kanina yung tatay ko, magsasaka po yung tatay ko. At ang nanay ko, bago mag-OFW, namimili ng palay at nagbabiyahe ng bigas. Nasabi ko na po yan sa inyo ilang beses na. Di po ba? Alam nyo naman na po yun. Di ba? Kilala nyo na po ako. Tama ba? Meron po akong aaminin na ngayon ko lang po sasabihin sa inyo. Totoo na nagtrabaho po ako sa bukid. Totoo na ako nagbibilad ng palay. Pero ang aaminin ko po sa inyo, at first time, ngayon lang po ito marinig ng tatay ko, sa tuwing papabilad na ng palay, sa tuwing aanin na, sa tuwing may trabaho na sa bukid, nagpapanggap ako masakit ang ulo. Nagpapanggap ako minsan na may lagnat, kasi napakahirap po sa bukid eh. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo yung kwento ko, hindi para sabihin na masipag akong magsasaka. Sa totoo lang po, dati, sinusubukan kong tumakas sa trabaho kasi napakahirap. Pero nabibisto rin ako. Kaya talaga, nagtatrabaho pa rin po tayo. Kumbaga, inaamin ko po sa inyo na hindi ako perpektong tao. Hindi ako yung masipag na magsasaka. Magsasaka po talaga kami. Pero hindi po ako ganun kasipag. Dito po ako nag-aral ng high school. Dito po ako unang nagka-girlfriend. Siyempre. Pero yung asawa ko po, hindi taga dito. Taga Manila. Pero nakita ko po, si Colonel Ariel Querubin, ipinakita niya yung mga sugat niya. Kaya nakita niyo po kanina, tinignan ko yung mga sugat niya. Yung mga sugat niya, nakuha niya dahil ipinaglaban niya ang Pilipinas. Ngayon, for the first time, meron din po akong gagawin sa inyo. Dahil meron din po akong pinagtanggol nung ako'y nag-aaral pa lang ng abogasya. Meron po akong sinubukan na isalba at ipagtanggol dahil binubugbog. Kaya ang nangyari sa akin, ako po ay nasaksak. Ito po yun. Ayan. Meron din ho akong kaya ito po yung saksak ko. So nasaksak din ho ako. Meron din ako sugat pati dito. Dahil pinagtatanggol po natin, hindi yung bansa. Ang pinagtatanggol ko, yung nakita ko lang doon na kakilala ko na ginugulpe. Kaya yun, nasaksak ako. Nung nasaksak ako, naibalita na dito sa Gimba, napatay na raw ako. Kaya umiiyak na po yung mga tita ko. Akala nila, patay na raw ako. Kaya nung nag-survive ako, sabi ng tita ko, hindi, may mission ka pa sa buhay. Kaya the next year, naging abogado po tayo. So yun malamang yung mission ko sa buhay. Ngayon po,